Excited ako. Super. Minanifest ko. Sana ako yung sunod na mga collab ni Ate Michelle. At ito na nga, here we are, di ba? Gumagawa, bless! Alam mo ba ate, feeling ko hindi talaga ako dapat maging babae. Feeling ko hindi dapat ako nilagyan ng Is there a pressure to maintain chikana all the time, 24/7? Opo, meron talagang pressure. May manager ka na ba? May nag-a-advise ba sa'yo sa mga technical sides of being an influencer? Nasakal Nagdadaluhan ako. ba? Nasakal ako. Ah. Tsaka yung time kasi na yun natin, yung management kasi yun is siya. Na-research namin yan. Yung nakita ko nag-viral yung ano yung nangyari kay Doc Yapi. Ay, kay Doc Yapi. Mema din ba yun? Parang wag mong damdamin talaga yung social media. Nag-attitude sa'yo si Michelle D. Ha? Nag-attitude? Pa-powder. Bakit? Para di ako mamawi sa'yo. Chicana, welcome to Makeup Session Season 3! Oh, bless. Bless! Ako na! Okay, eto na. Gusto kong malaman, ano ang makeup kit ng isang Chicana? Patingin. Pakita natin. Ayun, Ito po ate. Pinapakita namin kasi yung makeup kit ng mga Yes. guests namin dito. Ayan, ang ganda ng makeup kit. Kulay blue. Libre lang yan. Libre. Finally, magkatabi na tayo. Excited ako. Super. How Minanifest ko. Ay, shit. Ikwento nga natin, ano yung manifest na yan? Kasi nasabi mo sa akin yun kanina eh. Ate, kasi ganito ginagawa ko. Bago ako matulog, nag-manifest talaga ako ng mga gusto kong ma-achieve sa buhay. Yung ganon. Magkaroon ng swimmer na jowa, ganon. O kaya... Swimmer, bakit swimmer? Ano yung yung... Magandang katawan. Oo, Broad yung shoulders. Yan. Tapos yung broad shoulders, gano'n. Tapos isa na doon sabi ko, sana ako yung sunod na mga collab ni Ate Michelle. Paulit-ulit yun, ilang gabi na. Tapos kahit sa sister ko, sinabi ko yun, sabi ko, gusto ko kay Michelle D. Tapos sabi niya, malay mo, wala namang imposible. Tama. At ito na nga, here we are, di ba? Gumagawa, bless. Sa'yo magaling yan, yung blessed? Ikaw yung gumagamit talaga niyang blessed na yan? Wala nang iba? Ako. Oy, trademark mo na yan. Trademark ko na hindi. Pag may nakakita sa akin in public, si Bless! Ayan si Bless! Ay, Diyos ko, nagulat ako. Wait lang, ano ba yung meaning ng blessed? Paano ba siya ginagamit para magamit ko rin? Parang siya ate, kunyari, ikaw lang yung ganun. O kaya, parang pangyabang ganun. Na kunyari, may apam ako, Bless. Bless. Okay. Ganon, bless ka sa akin. Parang mag-bless kay Mama Mary. Ganon. Ganon lang. Yung Okay. pangyabang mo lang. Upon research, nakita ko na ang zodiac sign mo is Aries. Yes! Alam ko ang mga Aries talaga palaban. So, ang mga friends and family, alam nyo na palaban siya talaga. Fierce. Talaga ba? Hindi ako fierce. Ano ako? Sa Describe. harap lang akong... Mabait lang ako. Tapos, basta wag lang susobra. Kasi pag sumobra, Ayun, lagot. bugbugan tayo. Bugbugan. Ganun lang. Taray. So, yun ang characteristics ng mga Aries kasi alam mo ba yung boyfriend ko kasi Aries? Kaya alam ko yan. Alam ko na ang mga Aries talaga. Aries, March. Aries, April. Bakit? Ano ka ba? Aries? April. Ayan. Same. Tsaka ang mga Aries, sila, yung mabilis kayong kasi nga since fire sign, mabilis kayong mag-init. Pero, madali din humupa. Ganun. O, ibang klase. Parang ibang klase. Okay. Hindi naman ako mabilis mainit ang ulo, pero may anger issues ako. Pero, hindi yung talagang nagagalit. Pupunuin ko lang sarili ko. Pag ako napikon, ganun lang ako. Pag ako napikon. Pero totoo yun natin yung sinabi mo na yun nga kasi fire sign kami. Totoo yun. Ganyan talaga yan. Pero sila yung pinaka-straightforward na mga tao na mahahanap mo talaga, my God, yung boyfriend ko, sobrang straightforward niya. Paano pagka-straightforward niya? Walang paligoy-ligoy. Kung meron meron kaming pinag-uusapan. Talagang straight, sasabihin niya sa akin, hindi na niya papagandahin. Walang filter, kumbaga. Walang filter. Sinasabi nila the way it is. Period. Nung 2021 ka nag-boom, di ba? Apo. Or even earlier than that? 2021 talaga ate. 2021. Bakit hindi 2020? 2020, pa lang ako noon, hindi pa ako nagsasalita.
Parang ano lang ako nun, parang puro lang ako yung pa-cute, parang nasa music video, ganun lang ako. Tapos nung 2021 natin, kasi biglang parang sabi ko wala nang mahanap na audio, yung pang tutorial, ganun. Wait, ang ibig mo bang sabihin na audio is yung sinusundan ng music? Apo. Tama ba? Or mga salita ng, kunyari yung cut ng isang movie, yung parang salita doon, tapos i-voice mo. Yung parang ginagawa ni Maine Mendoza, ganun ba yun dati? Yung May ganon ate. Tas parang Vine. Ayun. May ganon. Tapos, so nauubusan na ako ng kanta. Tapos sabi ko, bayan, salita na nga lang ako. Tapos nung nagsalita ako, doon nag-boom. Doon nag-boom. As in, yung first video ko nagsasalita, ay talagang, bet nilang nagsasalita So wait ako. lang. So ibig sabihin, nung nag-start ka nga na magsalita, ibig sabihin, yun na yung start na nilabas mo yung ikaw. Yung Apo. kumbaga yung character mo. And like that. So, ganun ka na talaga. Ano ang tawag doon? Atake mo? Ganun? May istorya natin kasi, ayan, ang daldal ko, ano ba yan? Kasi si ate noon, first time niya na magkaroon ng trabaho na, kasi pandemic, ganun po. Tapos, parang sabi ko, kahit work from home naman si ate, parang sabi ko, ba yun? Di na kami nagkakatagpo ng oras kasi, call center siya. So, lagi may kausap, ganun. Tapos sabi ko, nalulungkot ako, wala na akong kutsikahan, ganun. Kaya sabi ko, sige na nga, may sarili na akong buhay. Tapos, on na akong camera. Tapos parang iniisip ko yung kausap ko si ate. Ganun. Kaya, ganun kami mag-usap Tito mo, kalmo, chikana, ganun. Ganun kami. Kaya nung, parang tuloy-tuloy na, parang kaya ang dami kong nakukuhang, na ka-video call daw ako, ganito, ganyan. Kasi yun yung iniisip mo pag nagvi-video ka, parang ka-video call mo lang yung ate mo. Gandang technique yun Supernatural yung dating ko. Yes. Kasi ganun ako Yun yung atake. So, nung nakikita mo na nga na nagbo-boom ang mga video, syempre, nandyan na yung mga likes, views, comments, engagement, lahat-lahat. Ano yung nafe-feel mo? Like, looking at the numbers going up. Paano? Nung nung tumataas siya, kasi parang within 3 months nakahit ako ng 5 million. 5 million followers. Parang wala lang siya sa akin. Parang feel ko, yan na yun. Okay na, okay. Pero nag-hit talaga siya sa akin nung pumunta kami ng mall ng family ko. Tapos nasa food court, dumaan lang kami sa food court, may nagtititili. Tapos talaga sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, ano ba yun? May gulo ba? Ganun. Tapos, to the point na magkaganon kami ni ate. Tapos, may biglang umapir na tao sa harap ko. Tapos sabi niya, ate, pa-picture po. Sabi, kami din po yun, nandun po. Seryoso na pala. Sabi ko, okay, ganito na pala yung... So, yun na. Kumbaga, yung nakikita niya na 5 million or even more, yung mga numbers and likes and everything, na-convert na siya to real life. Opo. Which is, ayan na, pinagkakaguluhan na siya sa mall. Yun yung ko na sabi ko, totoo na pala to. So, doon nag-click sa'yo. Yun na din yung parang point na medyo na-istorbo yung family ko. Kasi syempre may privacy din sila. Meron kasi yun, kumakain ako. Tapos picture lang gano'n. Tapos nasasama si ate, nasasama si mama. Kailan naman nag-click sa'yo na, okay, chikana na yung character ko? Parang hindi ko siya naisip na ito na yung character ko kasi character ko na talaga siya. Kumbaga, ikaw yung real life. Parang hindi kasi parang hindi ko siya naging kailangan ganito talaga ako. Pero in real life, ganun talaga ako. Ganito talaga ako. Yung ang dami kong emotion sa mukha lagi. Ganon. Very candid. Very animated. Expressive. Ganun talaga ako Alam mo ba ate, feeling ko hindi talaga ako dapat maging babae. Bakit? Ang random nito, pero feeling ko hindi dapat ako nilagyan ng kasi Explain. nagkaroon kami ng usap nung isang araw ng kapatid ko. Kasi sabi ko, mahilig ako mag-makeup. Ayan. Kasi I see makeup as art kasi. So, gusto ko na iba yung itsura ko, ganun-ganun. Tama. Gusto ko iba-iba yung kilay ko. Minsan mukha akong minsan mukha akong Pinoy, minsan hindi. Pero outside makeup, ang mga trip ko, barena, drill, ganon. Trip. Hindi kaya lalaki ka talaga. Feel ko nga. Baka dalawa yan. Baka sa ilalim yung Kasi nung isang araw sabi ni ate, Pao, ito yung mga gusto ko. Ito yung bag na gusto ko. Ito yung mga sapatos na gusto ko. Samantalang mga gusto ko, mga drill, mga mga hilig ng lalaki. Oo, hilig na lalaki. Mahilig ko sa kotse, gano'n-gano'n. Tapos alam ko kung paano magpalit ng gulong. Mga ganun ko. Pero pero sexuality mo, naman? Babae naman talaga. Babae na.
po ako. Yun lang naman, gusto lang natin i-confirm. Po ako, pero dapat talaga sa amin ni Papa tsaka ni Mama, lalaki daw talaga dapat ako. Sabi kasi nung ultrasound, lalaki daw ako. Oo. Tapos paglabas may so sabi ko, parang kasalanan ko pa ata ako. Since nga, nag-click na nga sa'yo na ito character mo, Chicana ka, cleanay mo na rin na yun yung lagi mong ginagamit na word term on your TikTok contents, Chicana. Is there a pressure to maintain Chicana all the time, 24/7? Opo, meron talagang pressure kasi syempre, andito ako sa beauty industry. So parang, ang parang perceptions dapat pag beauty, dapat demure, ganun-ganun ka, tapos Englishera ka, tapos yung gaganon ka na, hi, hindi ako ganun eh. Pero, umabot sa point na parang naging ganun ako. Kasi parang feel ko hindi ako bagay dito. Lalo sa mga event, yung mga babae, ganun-ganun talaga yung wala ka nakikitang kalog na, mga ganun. Parang ako lang, kaya medyo na-pressure ako. Naging ganun ako at some point na parang nawala yung pagiging Chicana kong totoo. May nakapansin na brand sa akin na, sabi niya, "Pao, are you okay?" Are you okay tuloy siya? Pao, are you okay? Tapos parang, PR team ng isang brand. So talagang kinausap nila ako na gano'n-gano'n. Tapos sabi nila, "No, just be yourself." Gano'n-gano'n. Sabi niya, kaya ka nga maraming followers, gano'n-gano'n. Kasi you're being yourself. Yun yung branding mo. Tsaka yun parang- yung normal at natural sa'yo. Sabi niya na, yun yung dahilan, bakit ka unique. Ikaw lang, sabi niya, isipin mo in the beauty industry, ikaw lang ganyan. Tama naman talaga. Kaya sabi ko, okay. Tapos bumalik na ako sa dati. Ano ang main ingredient ng isang Chicana video? First of all, dapat talaga masarap ka. Ano ka magiging masarap kung hindi ka masarap? Bless. Basta be confident. Yun yung pinaka-ano ko na fake it until you make it. Ayun! Pag feeling mo pangit ka, hanggang dulo pangit ka na. Dapat mapaniwala mo yung sarili mo maganda ka. Hanggang dulo na yun natin. Kaya kapag napaniwala mo yung sarili mo na maganda ka, maniniwala rin yung mga kausap mo na maganda ka talaga. Oo, ganun yun. Ang ganda ko, di ba? O, maniniwala na yung maganda ka. Tama! Tama! Di ba? Ganon. Tama! Ito na nga, numbers were coming in. How did you handle the professional and business side of this career? May manager ka na ba? May nag-a-advise ba sa'yo sa mga technical sides of being an influencer? Dati ate, wala akong manager. Tapos hanggang ngayon naman din, wala akong Wala pa manager. rin manager. Pero nagkaroon. Oo. Ano nangyari? Kwento? Ano naman, hindi naman siya bad, pero nasakal Nagdadaluhan ako. ba? Nasakal ako. Ah. Hindi naman siya bad kasi good talaga siya as bababait yung tao, ganito, inaalagaan ako. Pero ako kasi parang part yun sa pagiging aris eh. Yung pag kinukulong mo siya, lalo siyang magkakawala. Correct. Okay, yun yung parang naging issue ko sa sarili ko during nung May manager ka. ako. Kasi parang limited yung nagagawa ko, tapos nakastuck ako sa isang bagay. Parang, hindi ako mapakali. Kaya ngayon, wala na ako manager. Pero kinakaya ko naman. Tapos in terms of professionality, ganun-ganun. Ewan ko, professional ba ako? Kasi lagi lang ako mabait, ate. Kahit sa mga email ko, lagi ako may po. Yun lang. Yeah. Tapos basta kung ano yung gusto nila or kung ano yung gusto ko, sinusunod ko. And basta malinaw sa kanila yung, eto yung terms ko po, ayoko po na masyadong scripted, gusto ko natural po, ganun-ganun. Pero gagawin ko naman yung mandatories, ganun-ganun. Tapos pag ayaw nila, ayaw, bahala kayo dun. Ganun lang ako. Ito na nga, dahil nga fini-figure out mo rin yung ano mo ngayon, professional and of course your business side in this content creation kind of work, meron ka na bang naging maling decision before and actions actually na siguro feeling mo hindi mo na uulitin kasi nga natuto ka na doon sa mga maling-maling decision mo dati? Yun nga ate, yung nagkaroon ako ng management. So, tingin mo hindi ka na uulit sa pagkakaroon ng agent or manager or siguro management ate, team? in the future, yung parang talagang super big, ganun na ako, malaking Kardashian. Hello, i-manifest natin. Siguro yung ganun, para may nag-handle, ganun. Pero Tama. ayoko talaga yung, hindi naman siya, pinagsisisihan ko. Pero yun yung isa sa mga naisip ko na
hindi para sa akin talaga muna. Kasi alam ko yung capabilities ko na ayoko na nandito lang ako eh. Gusto ko talagang nagsasarili ako. Siguro ang dapat na hanapin mo na agent mo or manager mo is yung someone that understands you and someone who knows who you are para alam niya kung paano kanya ibenta. Tsaka yung time kasi na yun natin, yung management kasi yun is siya. Na-research namin yan. Kaya yung mga ano is talagang level up na ng artista talaga. Ang dami kong natatanggap na role, na ganito daw ako, magaganyan ako. Parang sabi ko, hindi pa ako handa sa ganyan. Parang ang gusto ko is, andito muna ako. And yun yung parang hindi naman sa pinipilit, pero pinupush nila ako, mag-workshop na ako, mag-ganyan-ganyan ako, mag-ganyan-ganyan ako para naiintindihan ko naman yung intentions nila na para mas maraming opportunities. Pero para sa akin, dahan-dahan lang. You're not ready for that yet. Dahan-dahan lang. Kasi dadating naman ako dyan. Tama. And actually, you cannot force someone who's not ready. Kasi kahit na nandyan yung opportunity, kahit na nandyan yung mga tao na magsasabi na, ay, pwede na siya, nakikita yung potential. But kung siya mismo, hindi pa siya internally ready for something, you really cannot force. If you force, hindi magiging maganda yung magiging epekto. Totoo. So, buti na lang at nakinig ka naman sa ano mo, gut feel mo. 1 year akong ganun. Talagang 1 year lang ako. Parang hindi ko kaya yung ganito. Buti naging honest ka sa mga tao na sabihin na parang hindi pa po ako ready. At least, you follow Hindi ko siya naman. pinatagal talaga. Parang tinapos ko lang yung term ko. Tapos, okay, naintindihan naman nila. So anyway, ito na nga. May pinag-iipunan ka ba now? Bahay. At recently, binilhan niya ng sasakyan ang mga magulang niya. Palakpakan. Thank you, Lord. Yes. Correct. O, kumusta naman yon? Ano yung kwento dyan? Sa amin kasi, ako na yung breadwinner. And si mama, raketera, ganun-ganon. Tapos wala talagang trabaho si papa. Kasi ang dami niya sakit. May sakit siya sa paa, may hika siya, may sakit siya sa, anong tawag doon natin yung... Tagiliran. Stone? Gallstone. Gallstone. Ayun. Tagiliran. Ayun, basta marami siyang sakit. So may mga binigay ako sa kanyang choices na nagkamali din, na gano'n-gano'n. Tapos nagkaroon kami ng parang usapan na talaga na ito na yung gagawin niya. So sabi ko, okay, sige. Parang kasi alam mo yun ate, yung parang syempre as tatay, parang naiintindihan ko naman yung point niya na ang pangit sa feeling na ako yung tatay tapos ako yung walang trabaho. Yeah. Kaya sabi ko, para hindi niya na ma-feel yun, sige, kukuha tayong kotse. Yun yung inano ko. Tsaka kasi ayoko yung feeling na parang ganito na lang ba ako, ganyan-ganyan. Parang binigyan ko siya ng opportunity. Yes. Kaya sa bahay tuloy, yun yung gusto ko yun. Lahat kami nagtatrabaho. Gusto ko yung ganyan, yung yung mga guests ko, talagang pinaprioritize nila yung family nila. Tsaka yung mga goals nila is very, ang direction is papunta sa family. Talagang gusto ko yung mga ganon. Nakaka-inspire. Dapat kasi ate magka-college na ako. Pero yung, ang ginawa ko yung pinang college ko is pinang ko na lang sa gustong gawin ni Papa. Sabi ko naman, gusto ko talaga mag-aral. Gusto ko yung fantasy na, college, may mamimit na mga chupapi, Tapos party-party ako, gano'n. Gusto ko yung ganong fantasy. Pero kasi, syempre, hindi na pwedeng unahin ko yung sarili ko. Family muna. Kasi malay mo, in the future. Will there be a time na baka pwede kang bumalik sa... Babalik ako ate. Hindi pwedeng hindi. Tama. Hindi pwedeng hindi. Gusto ko ma-feel yun. Oh, ito may question ako. Kasi, and also very open naman tayo sa internet also about your rhinoplasty journey. Opo! Inopen mo yan. Ito, ang question ko lang is, since hindi masyadong drastic yung change na pinagawa mo, kung ba hindi sponsored yung rhinoplasty mo, may chance ba na hindi mo na siya i-reveal? Or i-re-reveal mo talaga? Kung hindi siya sponsored, hindi ako magpapagawa. Wala talaga siya sa choice ko na magpagawa. Ayoko. Pero nagpagawa ka dahil sponsor. Kasi libre. Pupunta daw ako Korea. Sabi, punta daw ako Korea. Magko-Korea na nga, May ilong ka pa. May Korea ka na, may ilong ka pa. Bless! Tama. Ito talaga wala talaga siya sa priority ko na magpailong. Parang sa pinaka-inaano ko, siguro in my 30s, siguro papailong ako. Pero parang inaano ko na, hindi, magpapailong ako. Hindi talaga. Okay. So it was just an open opportunity for you and you just grabbed it only because it came with a lot of things. Grabe, nosebleed! Diba? Pero tama ate, talaga siya wala siya sa isip ko na gusto ko magpa-ilong, ganun. Kaya din yung pinagawa ko, hindi Hindi ka siya, hindi siya drastic. And Parang actually, hindi mo masasabi na nagpagawa siya kung hindi niya sasabihin. It's very natural to her face. And very artista yung mga ganyang atake. Alam mo, ang mga artista,
Akala mo lang hindi nagpagawa, Pero nagpagawa. meron! At hindi nila nire-reveal. Totoo yun ate. Tsaka kasi yung doctor ko dun sa Korea, sabi ko, ikaw, in Korea, kasi namin, itinranslate naman yun eh. Sabi niya, ikaw, what do you think na babagay sa akin? Tapos sabi niya, hindi niya daw advisable na magkaroon ng high bridge ako kasi maliit daw yung mukha ko. Pag nagkaroon ako ng high bridge, yun na yung parang Magiging focal point ng mukha mo. parang inano niya ako sa yung features ko daw kasi is very Asian. So sabi niya, hindi daw sa akin yung talagang mata mo. So sabi ko, that's good. Tapos ganun. Oo. Tapos inano ko sa kanya kung ano talaga yung Ako talaga nagsabi na ayoko ng high bridge. Ako nagsabi na ayoko ng super talagang drastic na pag uwi ko, hindi na ako to. Yeah. Sinabi ko talaga yun sa kanya. Maganda. And ginawa naman niya. And actually, maganda at nakakatuwa na hindi nagbago yung mukha mo kasi mukha mo yung puhunan. Kumbaga, mukha mo yung naging trademark mo on the internet and imagine if you're gonna change that. Totoo ate, yun nga yung sabi ko eh. Gusto ko pag uwi ko, anak pa rin ako ng tatay ko. Tama. Ayoko yung iba itsura. Sino yan? Kaninong anak yan? Tsaka Although, syempre, hindi naman natin ginajudge yung mga nagpapagawang iba. But then, kasi nga, kanya-kanya naman tayo ng preference. But I'm happy na yung gawa sa'yo is hindi niya iniba yung features mo. Tsaka kabisado ko kasi yung mukha ko ate. Tama. Kaya sabi ko, alam ko yung gusto ko sa mukha ko. We all know na marami ka na rin namang naging hula-bula issues on the internet. Anong issue or anong usapin doon tungkol sa'yo ang pinaka-mema? Pinaka-mema. Feeling mo, ano ba to? Parang mema na yan. Mema kayo. Yung saglit lang naman itong naging issue. Yung may nakakulab ako dati. Tapos, sinabi ko kasi dun sa nakakulab ko, alam mo ba, ikaw yung first time kong makakulab. Tapos, yung mga tao sa comments, kala mo naman kung sino, ganun. Ano bang nangyari doon? Kwento. Yun lang, sinabi ko na, parang ang dating ko dun, ikaw yung first time kong makakulab kasi super introvert nga ako. Hindi naman sa hindi, pero nahihiya ako makipag-interact sa mga tao. Yun yung parang perspective ko, pero tinake siya ng mga tao na parang, kala mo naman kung sino na para bang privilege makipag-collab sa'yo. Parang tinake na gano'n. Sabi ko, ano ba? Pero hindi naman yung ibig mong sabihin. Hindi ate. Pero Parang, mga tao, yun ang pagkaintindi. parang ikaw ate, parang ano ko pa lang to sa'yo, pangatlo. Kasi nauna si Ate Sashna. Tapos si Ate Leticia. Si Ate Leticia. Tapos si Jad. Tapos ikaw na. Eh, di pang-apat pala. Pang-apat eh. Bayan, Pang-apat pala yan. So, kanino mo sinabi yung ikaw yung una? Kay Jad. Tapos yung mga comments, kala mo naman ganun-ganun. Sabi ko, ano ba itong mga to? Mema na Hindi ba yun. pwedeng mahihain ako? Ganun-ganun. Yung ano nyo nun, yung nakita ko nag-viral yung ano yung nangyari kay Doc Yapi. Ay, kay Doc Yapi. Mema din ba yun? Gets ko yung hindi siya meme kasi hindi naman din siya hate sa akin. So, maraming nagalit kay Doc Yapi nun kasi the way yung ginamit na word. Ang mukha mo ba ay bitak-bitak? O parang sinabugan ng granada? Pero kasi, parang in a way na wala din yun sa akin. Kasi ganun ko din sa sarili ko eh. Yan yung mukha ko na yan. Parang na naman sa militar no yung mukha ko yan. Ang point kasi ng mga tao na dapat naging professional daw si Doc Yapi, ganun-ganun. Pero para sa akin, kalog lang talaga kami ni Doc Yapi. Para hindi naman ako na-offend doon kay Doc Yapi. So, kumbaga yun, hindi ka na-offend. Hindi. Yun nga. Dahil nga normal lang naman sa inyo yung ganang tipong conversation. Opo, ganun lang. Parang normal lang. Pero hindi naman. Pero kumbaga yung mga ibang tawang na-offend para kay Chicana. Pero syempre, may mga tao doon natin na na ginawa akong meme, ganun-ganun. Di gawin niyo akong meme. Sige. Hindi ba message sa'yo si Doc Yapi? Sabi niya na, hoy, Chicana, sorry ganito yung naging ng video natin. Hindi ate. Pero nung nagkita kami, sabi namin, di ba nag-viral ka? Di ba? Sabi ko sa'yo, be ourselves lang eh. Ganyan na yung ganyan na yata mag-handle talaga ngayon ng mga pasabog on the internet, ang mga Gen Z at mga panahon natin yun. Alam mo, turuan mo nga ako, paano ba mag-handle ang mga Gen Z ng cancel culture? Kung paano mag-handle. Kayong mga Gen Z ngayon kasi iba yung panahon namin eh. Iba namin hinandle ang cancel culture ng mga panahon na yun, yung mga panahon ng Jeffree Star. Hindi pa nun. Ako, hindi ko alam kung paano yung ibang Gen Z dyan. Pero ako kasi, basta parang wag mong damdamin talaga yung social media. Kasi out
seryosohin. Kasi outside social media, may buhay ka naman siguro. Tama. May mga tao kang outside your cellphone, ganun-ganon. Sa akin, ako, pag talagang nasosobrahan na akong ganon, o kaya nakaka-cancel na naman ako, ganun-ganon, patay cellphone. Ano mo ba? Ganun-ganon. Nood tayo movie, ganun-ganon. O kaya, So, nag-ano ka sa family mo? yun yung parang therapy ko, family ko, Yes. lalo na kay mama. Kasi lately lang ako nag-o-open kay mama ate. Kasi nice. parang meron nung time na yun, parang puro ako kay ate. Eh, syempre, hindi naman lagi available mentally si kapatid ko. So, kay mama ako nag-open. And, may sense pala si mama minsan kausap. Kala ko mga pinag-usapan lang namin lagi, yung yung aso. Pero, Shout out po sa mama niya. hi mama! Yes. So pag may mga may mga challenging situations in life, not just in social media, both na to, kanino ka mas kumakapit? Kay Pau o kay Chicana? Kay Pau. Yung real self. Real self ko. Kasi si real self yung pinakakilala ng family ko, yung kilala ko talaga yung sarili ko. Kasi pag kay Chicana lang ako kumapit, tawa lang ako ng tawa. Para na akong nasa mental. Parang, puro ganito na lang yung iniisip ko. Masaya kasi si Chicana eh. Masaya lang siya. Parang wala siyang problema. GV kasi. Pinoproblema niya lang lalaki. Ganun. Kaya kung paano gumanda. Yung Tama. ganun na mga pinoproblema. Kaya kay Pau ako. Kwento natin, kasi first time namin nag-meet ni Chicana sa event ng Lazada. Ay, natundaan na! Doon niya ako pinakaunang-unang in-person na na-meet. At makwento ko lang, naiyak siya nun eh. Nung nag-meet kami. Anong nafe-feel mo nun? Anong ganap mo nun? Anong naisip mo nun? Ng mga time? Kasi ate, alam mo ba, sa'yo ako talaga na-inspire mag-vlog ng makeup. Meron pa yung dati, kabisado ko videos ni Ate Michelle D. Meron pa ako dating video, ako lang nakakalam na hindi yun na-upload. Yung ginaya ko yung tipid makeup, yung may Durabox sa likod. Gandang pulbo at lip tint lang. Tipid makeup. Ginaya-gaya ko pa yun. Tapos yung yung Hindi makeup. na-upload. Para nakatago. Ay, Tsaka yung sa crush, yung 5 lang yung ginamit mo. Yan. Yun pa. Ang dami Pag kong... nandiyan si Crush. Oo. Ito na, kukunin mo na yung yung eyeglasses. Ginaya kita. Nung kumuha din ako Durabox. Talagang ganun ako. Tapos kahit yung kapatid ko, kilala ka nun natin dahil sa akin eh. Kasi ako, Michelle D. Tapos pag anong ginamit ni Ate Michelle sa video niya, bibilin ko. Yung yan, Nichido, ganun-ganon. Nung bata ako, hindi ko pa afford yung detail. Kasi diba, meron kang collaboration sa detail. Hindi ko afford, parang, magkano yun? Parang 500 or something. Hindi ko afford, syempre. Ilang taon ako, 10 years old. Pag sinabi ko yun sa nanay ko, ay, ano ba yun? Galit yun. Ano ba yun? Ganun. So, sabi ko, Nichido lang, mura-mura lang. Ayun, kaya sabi ko nung nakita ko si Ate Michelle, I made it. Tama! Bless! At ito na, you made it. I Ayan, made it. magkatabi na tayo. Manifest. Totoong manifest. Alam mo, may quote na ganyan eh. Yung sabi nila na, work hard that up until your idol becomes your friend. Parang ganon. Or something like that. Nung na-meet kita ate, parang nag-flashback lang. Sabi ko, yung mga pinagagawa na Tapos, nung in-approach niya ako, sa ate, nanonood talaga ako ng videos. Tapos naiiyak siya. Nag-glassy yung niya, yung eyes niya. I noticed. Tapos picture kami. Ay, ate, oh my God! Hindi ako makapaniwala nun. Niyaya ko pa yung friend ko. Nung sabi ko, kilala mo si Specialty? Oo, pero nakapagpa-picture na ako. O, pa-picture tayo ulit. Nahihiya siyang mag-approach sa'yo. Oo, kasi hindi nga kasi introvert talaga ako ate. Sabi ko, Karoli ko, samahan mo ako, naiiyak ako. Ano sasabihin ko? Pa-picture ka, yun lang. Ayan yung... Hindi ko alam. Ayan yung sinasabi niya kanina na introvert kasi siya. Actually, guys, sa totoo lang. Pero sa mga videos niya, parang kala mo extrovert, pero sa totoo lang introverted siya. Sobra. I think it's Legit. it's part of growing up. Yung talagang at first, syempre, lahat naman kayo bata pa. Matututunan nyo kasi yan eh. Especially pag yung you keep on exposing yourself to different kinds of people, Apo. different kinds of event, ganon. Kada event ko, tinatry ko talagang makipag-socialize, gano'n. Pero hindi ko talaga kasi kaya na yung lalapit ka, hi, how are you? Ay, oh my God!
Parang nabablock-out ako ate. Alam mo, hanggang ngayon, ako din. Ito, ang tanda-tanda ko na at ang tagal-tagal ko na sa industriya. Pero up until now, na-awkward pa din ako sometimes. Sometimes. Kahit sa mga parang na-meet mo na? Oo, kahit yung mga, kunyari, mag-a-attend ako ng event, i-invite ako, di ba, ng brand or whatever. Yung parang the moments like first 2 hours before ako makapunta dun sa event na yun, yung medyo pa rin ako may anxiety na parang sinong nandun, ano na naman sasabihin ko. Alam mo ba, minsan, pinapractice ko pa. Kunyari ito. Paano ba? Especially pag ito, kunyari, ang pinaka, ako in my ang pinaka-event lang naman talaga na sobra talagang na-anxiety pag nag-a-attend ako is event ng Belo. Talaga? Kasi nga, kapag event ng Belo kasi, ang mga nandun, yung mga endorser ng mga artista, mga Inglesera, mga social, mga konyo, ganun kasi Mare, alam mo naman tayo, hindi naman tayo pang kanya. Diba? Kaya alam niyo ba, on the way, papunta doon, nagpa-practice ako dyan. Kunyari? Nagpa-practice ako ng mga pang small talk, like, hi, oh my God, how are you? Ganyan, Ache. Pinapractice ko talaga kay Jeng. Jeng, kunyari, ito na nga, papalapit na ako. Hi, Doc, how are you? I haven't seen you. I'm good, dear. How are you? Thanks. Hi, ganun na lang. Ngayon, meron ka bang in a relationship ka ba or may chupapi ba dyan? Wala akong chupapi. Ngayon, wala talaga. Isa lang gusto kong pinapangarap na chupapi si Anton. Sino si Anton? Yung ano ba yan? O iba K-pop yun. Iba pa si si Songhan. Hindi, Songhan. ate, si Songhan kasi parang pinagtanggol ko lang siya kasi grabe mambuli mga tao. Yung pinagtanggol ko lang yung parang kasi yung daming ganun ba, mga bully. So pinagtanggol ko lang siya. Pero bebe ko talaga si Anton. Si Anton talaga. Mahal na mahal ko yan. Tsaka si Woozy. Yun kasi mga pinagkakabalan ko tapos, alam mo ba ate, ayoko sa Pinoy. Like, kung magkakaroon akong boyfriend, ayoko sa Pinoy. Gusto mo ng what kind of a fam? Asian pa rin gusto ko. Asian na fam. Pareho kayo niya nun. Ay, bless! Pare-pareho kayo na bet ang mga Thai, mga Korean, Chinese. Kung to be specific, ang gusto ko yung half Chinese, half Chinese or half Asian tapos nakatira sa Amerika. Ganon! Napaka-specific. Ganon ang gusto ko. Alam mo, pag mga ganyan, madali kang makakapag-manifest kasi napaka-specific mo sa kung anong gusto mo Pwede din naman sa Pinoy, pero yung half, ganon ate. Ganon ang gusto ko. Bakit? Bakit bet ang half? Bakit ayaw ng full? Ay, ayoko sa pool. Diyos ko naman. Ayoko sa pool. Never, never, never. Eto, since kasi nakita ko may tagline kay at babasahin ko medyo mahaba-haba yung tagline mo Kapag magulo ang kilay mo, magulo din ang buhay mo. Totoo Kapag yun. maayos ang kilay mo, masagana din ang buhay mo. Totoo. So the question is, in your life right now, ano ang magulo, maayos, at masagana? Go. In a serious ba to ate? Kahit dog show. Okay. Go. So, ano yung magulo right now sa buhay mo? Magulo ko, ate. Yung kung totoo talaga, yung damitan ko. Ayan, magulo yung damit. Pero dapat hindi ganito yung outfit ko Dapat super, tingnan mo, nagpapawis na yung kilikili ko. Actually, ako din, nagpapawis din yung kilikili ko. Hindi ko maintindihan. Kanina ko pa pinapa-adjust yung aircon natin. Talaga ba? 18 na yan. Baka Pero excited magpapawis lang talaga ko. tayo. Dalawa kasi yung damitan ko. Isa yung nakatayo, tapos isa yung drawer. Sobrang gulo niya talaga. Pero kung in a serious matter, Yes. ang magulo lang sa akin talaga is yung mental health ko. Ay, magulo right now, mental health mo? Kasi parang... Hindi naman, in fairness. Kasi syempre breadwinner. Marami akong iniisip in the future na parang ano bang gagawin ko, ganon. Anong kailangan ko pang gawin para hindi ako ma-stuck sa ganito. Ano pa yung pwede kong pagkaabalahan para sa family ko. Ganon lang yung pagkagulo to the point na minsan hindi ako nakakatulog sa gabi. Talagang iniisip ko siya ganon. Parang nag-overthink ako. Yun ang pinaka sa akin. Lagi ako nag-overthink. Yun lang naman yung magulo na part right now. Yun lang Which is naman. normal. I think everybody goes through that. And meron naman talaga tayong mga phase in life na talagang magulo ang mental health and emotional and lahat-lahat naman. But masusurvive naman lahat yan. Especially if you focus na
mag-grow ka talaga dyan sa, kung ano man yung pinagdadaanan mo right now. Ano naman yun? O, ano naman ang maayos? Ang maayos naman is yung harmony namin sa bahay. I like that. Kasi hindi naman lately, pero madalas kasi yung harmony namin sa bahay kasi nga, hindi lagi nagkakasundo yung nanay tatay ko, o kaya yung nanay ko, tsaka si ate, o kaya yung tatay ko, tsaka si ate. Hindi sila lagi nagkakasundo, pero lately, nagkakasundo-sundo kami, like, na parang, akala mo happy family talaga ate. Kung like, maganda yung ano nyo ngayon, yung relationship ng lahat. talaga para kaming yung pamilya sa mga movie. Parang Ay, ganun kami. aliw. Pero yun naman, yun yung maayos sa amin ngayon. Kaya medyo na kumakalma yung isip ko. Kasi pag nag-aaway-aaway sila, parang nag-overthink ako in the future. Kahit hindi naman related doon. Ganun. Pero ngayon, maayos. Yun yung maayos sa akin ngayon. Normal naman yan. O, ano naman ang masagana? Masagana ngayon, ang puso ko, charot. Ang masagana sa akin ngayon yung yung career ko. Yes, tama naman. Dapat Masagana siya ngayon. And I'm so thankful. Ano naman yan lahat kasi you work hard for it, so dapat lang naman na masagana, di ba? Oo, ate. Ang hirap-hirap tumapat. Alam mo ba, ate, 3 ilaw ko sa kwarto ko. 3 yun, ganun-ganun. Kailangan Ganun Oo, talaga ang tapos- magandang, para magandang quality. Akala nyo ba madali mag-make-up ng tapos daldal ako ng daldal. Ang sakit-sakit sa ulo, ate. Hindi ka ba nauubusan minsan ang idadaldal mo? Minsan, hindi ako nauubusan, pero nawawalan ako ng energy. Pag wala na ako energy, nakatulala na lang ako ganun. Normal lang yan, na minsan din mawawalan ng energy. Lahat-lahat tayo talaga. Meron yung daldal moments, at meron din talaga yung tahimik ka lang. Talaga ganun ka na lang minsan. Pero wala kailangan mag-work, work. At ito na para sa ating laro segment. Ito, ang tawag ko dito is choose your weapon. So magsasabi lang ako ng mga situations in life and then mamili ka ng mga makeup products. Kung kunyari, lipstick, mascara, na magiging weapon mo sa sitwasyon na yun. Okay. Ganun. Sige. O sige, una, bayaran ng bills. Eto, highlighter. Highlighter. Sasanla ko. Sasanla na yan. Sasanla ako, makinang po to. Tanggapin nyo na po. Ito lang po yung kaya ko ngayon. Tama! May ibang chumami si Chupapi. Asan na yun? Hindi. Ito. Kita nyo to? Ang tusok na to. So, pili ka tutusok ko. Mata mo o sa... Ito, nakalimang revision na si Brand. Eto. Gusto mong ipitin kita. Nakakapikon yung gano'n. Di ba? Alam mo yan, nakakapikon. Yung ayaw na lang, isang bagsakan na lang ng Diba? Panglimang revision na po. Ipitin kaya kita. Ito, mga hindi naka-attend sa debut. Dagdagan mo yan ate, tas hindi ako hindi nag-sorry or hindi man lang nagpaalam. Ay, siya naman, guys, siya nagdagdag. Go, ano dyan? Walang worth dito. Pero magkaka-issue na naman ako dito. O, edi wag na natin. Wag na, kung walang word dyan. Walang okay lang. worth Ay, in a relationship na si Anton. Ay, ano ba yan? Ayoko na. Ay, na-relationship na si Anton. Sige. Kilay. Bakit kilay? Bakit? Magkaka-chupapi ulit ako. Bless! Pag maganda yung kilay ko, alam ko magkaka-chupapi ulit ako. Tama! Okay, Anton. Sige. Your loss. Meet the parents. Eto. Alam ko yan. Ayun, heart. Ay, wait lang, hindi mo ko pinatapos. Sabi ko, meet the parents, pero canceled. Ay, ano ba yan? Canceled. Canceled. Ano dyan? Ito, contour sa'yo. Namayat sa'yo. Namayat sa'yo. Contour sa'yo. Ano ba yun, ate? Heart, sabi ko. Sige na, heart na nga. On, meet the parents na. Meet the parents na lang. Oh, meet the parents na lang. I-delete lahat ng filter sa TikTok. To. Ano yan? Lip gloss. Lip gloss na lang. Lip gloss kasi mabubuhay ako sa lip gloss. Tama naman. Kahit walang filter, basta may Lip gloss. lip gloss. Tama. Biglang nagsitubuan ng mga pimples. Pimples. Itong gagawin. Foundation. Tama. Biglang na sold out ang tickets ng Rise. Ng Rise.
Okay. Sold out. Deadma. Concealer. Concealer na lang. I-cover natin yung iyak ko dyan. At ang panghuli is, nag-attitude sa'yo si Michelle D. Ha? Nag-attitude? Okay. Powder. Powder. Bakit? Para di ako mamawi sa'yo. At di ako mamawi palakpakan, sa'yo. everybody. Thank you so much, Chicana! Thank you, ate. Ay, ganyan. Thank you po, Ayan, ate. Totoo to? Yes! Ayun, totoo yan. Salamat, Milo's Thank you Flowers, po. for the flowers. Thank you po. Thank you, ate Michelle. So, ayun na nga. Thank you so much, Chicana, for this very, very nice collab. Ano masasabi mo? May mga gusto ka bang i-promote? First of all, ate, thank you po. Uy, talaga minanifest ko to na mangyari to sa buhay ko talaga. Kahit nung bata pa lang ako, 10 years old, sabi ko, ano to, in one frame kaming dalawa ni ate Michelle. Kaya so, super tuwan-tuwa ako. Tama. And yun lang, just super, super thankful, ate Michelle, na in-invite mo ako dito. Tapos, season 3! Yes! Season 3, alam mo ba, birthday ko April 3. Perfect! Lucky number 3 talaga. Bless! Ayun lang. Tapos, follow me on IG, Pau Pelaez, TikTok, Pau Pelaez. Tapos, YouTube, hindi kasi ako active sa YouTube eh. Okay Pero, na yan. yun lang po. Basta alam na ng lahat yan, Pau Pelaez on social media. Search nyo Chicana, lalabas tong mukhang to. Okay, so thank you so much, Thank you Chicana, po. para sa napakagandang episode na to. So guys, please don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! Mwah!